sa'yo. Kasi parang sa kanya lahat ng happy-happy, sa'yo lahat ng burdens. Pagdating sa reklamo, sa'yo lahat. Pero pag happy-happy, puro siya lahat, mga kapiksi. Magkakaroon din ito ng pagbabago, guys, no? Nakikita natin na magkakaroon din ng pagbabago yung sitwasyon nyo. Yes, maliliwanagan din itong, feeling ko, itong person nyo, guys, parang iiwas na rin siya sa mga ganong klase ng sitwasyon. Parang mapapaisip din siya. Hello guys, hello Leo. Welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Full Moon Kapalaran para ngayong January to February para sa Leo, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Shuffle ko yung cards guys. Hanapin ko yung energy ng Moon at saka yung energy ng Leo. So, ito yung energy ng Moon, mga kapiksi. Medyo nasa ibaba siya ng deck. And then, ngayon naman, hanapin natin yung energy ng Leo. Ito, guys. So, Leo, kayo ay represent ng Queen of Wands sa ating spread. Ito yung combination, guys, ng positive and negative energy. General reading lang, guys. Pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Yung full moon season ngayong January, mga kapiksi, ay sa January 25 yata. And then yung next na full moon naman ay sa February 24. So ang reading na to, mga kapiksi, ay para sa period na yan, guys. And ang pangalan ng ating full moon ngayong January ay Wolf Moon, mga kapiksi. So, ito guys, nakikita natin, combination ito ng both love energy at saka money energy. So, unahin natin yung sa love energy. Sa love energy, mga kapiksi, for some of you guys, this is a negative energy pagdating sa love, no? Kasi, for married couples, maaaring nagkakaroon ng meron kayong mga betrayal issues ng inyong partner or specific person. So, may nagsisinungaling dito. I'm sensing this is more on money. Parang ang problema ng relasyon nyo is tungkol sa pera. Parang may nagsisinungaling tungkol sa pera, mga kapiksi. Okay? Or pwedeng pinagtataguan ka ng person mo, ng pera. O kaya naman, nagsisinungaling siya kung saan niya dinadala yung pera, yung mga ganon. Pero, nagkakaroon kayo ng issue sa pera ng iyong person. So, parang hindi transparent. Parang hindi transparent sa paggastos or hindi transparent sa kung saan dinadala yung pera, mga kapiksi. Okay? So, pagdating sa pera, mga kapiksi, sabi ko naman sa iyo, pag problema sa pera, wag nang idamay yung relasyon. Kasi kapag nadamay pa yung relasyon, di ba, mas mahirap ayusin. Magkahiwalay na bagay siya. Kailangan nyo lang pag-usapan, di ba? Sometimes kasi may mga ganun, no, nag-i-invest pa yung partner natin, hindi natin alam, di ba, kung saan, kung ano. Baka nadadaya na pala or na-scam na pala siya, hindi nyo pa alam, di ba? So, siguro mag-usap na lang kayo ng maayos ng iyong person, pero nakikita naman natin na solid naman yung inyong pinagsamahan. Kumbaga, yung feelings nyo sa isa't isa, solid naman. Yun nga lang, konting problema sa pera yung nakaka-apekto sa relationship nyo. Pero kung emosyon at emosyon lang din yung pag-uusapan natin, mga kapiksi, pagdating sa inyong love and relationship, nakikita natin na maganda, very solid yung love energy sa pagitan ninyong dalawa. For some of you guys, medyo feeling ko itong person mo, medyo parang immature na mabilis matukso, mabilis siguro pag kunwari nakantsawan ng barkada, ganyan, uy, magpainom ka naman, ganyan. So, parang wala lang siyang pakialam. Hindi niya naisip na pamilyado siya or may responsibility siya.
basta siya maglalabas ng pera, mag-happy-happy, yung mga ganun. So, yung mga ganung klaseng, syempre nakaka-apekto yun sa budget nyo, di ba? So, yung mga ganong klaseng personality o galing ng person mo, tapos parang hindi niya pinapaalam sa'yo, ganun. Yun yung nagiging cause ng disruption ng harmonious relationship between the two of you. Pero, when it comes to love, emotions, nakikita natin na mahal ka ng person mo, mga kapiksi. Okay? And, pagdating naman sa at saka ikaw naman yung tamang pambalanse sa pera kasi ikaw magaling kang mag-handle ng pera, magaling kang mag-budget ng pera. Yun nga lang syempre kasi kapag konti lang yung binigay niya sa'yo, titipirin mo rin, di ba? Pero magaling kang mag-budget. So parang nababalance mo yung relationship nyo. Kung hindi dahil sa'yo, parang imbalance na yung relationship nyo, especially kung pinatulan nyo itong partner nyo, specific nyo, kasi sa relationship nyo, ikaw yung mas mature kesa dun sa person mo, ikaw yung mas nakakaunawa, nakakaintindi, okay? And yun nga lang, parang hindi mo, mabigat din siya para sa inyo, pero parang dahil gusto mo na maayos yung relasyon nyo, kumbaga parang sometimes you tend to ignore, pero mabigat pa rin yung pagdadala para sa iyo kasi parang sa kanya lahat ng happy sa iyo lahat ng burdens pagdating sa reklamo sa iyo lahat pero pag happy puro siya lahat, mga kapiksin. Magkakaroon din ito ng pagbabago, guys, no? Nakikita natin na magkakaroon din ng pagbabago yung sitwasyon nyo. Yes, maliliwanagan din itong feeling ko, itong person nyo, guys, parang iiwas na rin siya sa mga ganong klase ng sitwasyon. Parang mapapaisip din siya, marirealize din niya na hindi sa lahat ng panahon puro happy lang. Mas importante pa rin yung mas napapasaya kanya kaysa sa napapasaya niya yung ibang tao. And nakikita natin dito, guys, na magkakaroon din ng pagbabago itong person mo. Especially, guys, pagka nag-quiet moment ka. Hindi ko naman sinasabi sa inyo huwag yung kausapin yung person nyo. Kasi ayoko din ng ganun, no? Ayoko ng binablock, ayoko ng quiet, silent treatment, di ba? So, hindi ko sinasabi na gawin nyo yun. Pero, parang dadating doon sa point na mananahimik ka and yung person mo parang makukonsensya siya, mga kapiksi, and ito'y magkakaroon ng parang kusa siyang magbabago, mga kapiksi. For some of you, guys, parang meron din kayong inaaral pagdating naman to sa larangan ng negosyo pero parang hindi pa kayo handa, mga kapiksi. You're not ready yet para dito. Pero magsaliksik muna kayo, mag-research muna kayo na mag-research, magsaliksik muna kayo na magsaliksik. Kapag komportable na kayo, guys, tsaka kayo mag-desisyon. Kasi mahirap din yung padalos-dalos, no, sa pagdedesisyon, mga kapiksi. Okay? So, yan ang iyong full moon energy, full moon reading, guys. Comment down below if feeling nyo nakaresonate kayo. Yung mga magaganda dito na nakita natin is okay naman yung relationship nyo. Although may mga pag-aaway, pero mahal na mahal nyo pa rin naman yung isa't isa. So, i-mind nyo na lang yan. Harmonious relationship, pagkaroon ng harmonious relationship, kanyan. So, buno tayo ng isa dito, guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon.
Alright. So, sabay-sabay tayo magpayaman mga kapiksi ngayon 2024. Mag-avail na kayo ng course guys kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news no, dahil ngayong January ay magbibigay ako ng 1 free pampaswerte subliminal sa lahat na mag-avail ng course guys until January 31. Kaya mag-avail na kayo mga kapiksi. Meron din tayo guys email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo mga specific na gusto nyo i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career mga kapiksi, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinoypixietarot@gmail.com. So, eto guys, nothing will come of this situation. Ito yung additional na mensahe para sa inyo. So, for some of you guys, no, wag kayong mag-worry kung meron kayong mga pinagdadaanan ng mga challenges or pagsubok sa buhay kasi wala din naman magandang resulta na idudulot sa inyo yung pag-worry mga kapiksi. Yan yung ibig sabihin ng nothing will come of this situation. Kapag ka nag-react kayo negatively sa isang bagay, negative na nga yung nangyayari, tapos mag-react pa kayo negatively, lalo nyo lang ina-amplify yung pagiging negative ng sitwasyon. So, i-observe nyo lang kung bakit nangyayari yon, and then just focus na everything is going to work out for you, for the better. Yung magmukmok at magreklamo pa, lalo lang kayong walang mapapawala dun sa mga sitwasyon na ganun. Okay? Attune to the moon guys, I trust in my highest good. So, magtiwala lang kayo na magiging okay din ang lahat para sa inyo. I-comment nyo yan sa baba mga kapiksi. I trust in my highest good. Okay? And then, isa sa mga favorite na affirmation ko kapag nagkakaroon ng mga challenges or problema, this too shall pass mga kapiksi. Okay? So, i-comment nyo na rin yan sa baba. This too shall pass. Lilipas din ito. Everything is working out in my favor. Magiging pabor din sa akin ng sitwasyon. Magiging ma-okay din ako. So, yan yung mga gustong-gusto kong affirmations. Para kumalma, mga kapiksi, para hindi na mag-spiral sa pag-worry. Kasi nga, sabi ko, sa inyo, ang worry ay isang negative energy, mga kapiksi. The chances of something are diminishing, mawawala din yan mga kapiksi, okay? And something better may be around the corner. Narinig niyo ba? Something better may be around the corner. Yung better na para sa inyo, dadating yan kapalit ng mga problema, ng mga challenges na pinagdadaanan nyo. So, nandyan lang yan sa paligid mga kapiksi. Kaya, kalma lang, wag masyadong magpanic, okay? Believe that you will get what you need, okay? You will get what you need, you will get what you want, as long as nakafocus kayo dun sa gusto nyo, no? I-focus nyo yung attention nyo dun sa mga bagay na gusto nyo, and it will come to you, mga kapiksi. It will be delivered to you. Surrender to the divine. Ang importante is magtiwala kayo sa nasa taas, mga kapiksi. Trust the process, trust the divine, trust the universe, trust yourself. Para hindi kayo ma-stress. Hindi kayo mag-worry kasi sabi ko nga, 'di ba? Everything is going to work out in your favor, mga kapiksi. Take time out, magpahinga, mag-meditate, mag-contemplate, hinga-hinga ng malalim, 'di ba? Morning walks, the best, o kaya evening walks, mga kapiksi, no, yung maglakad-lakad kayo, 'di ba? Na-exercise na kayo, tapos napakalma pa kayo, mga kapiksi. Maganda na ginagawa yan, daily habit. Comment down below, Leo, no, if naintindihan nyo yung mga mensahe para sa inyo. And guys, ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Pakinggan nyo ngayong 2024 para talaga maging maswerte kayo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.